Magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan mang sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, yung keen side sa mga nakasubscribe na sa akin, syukran kater. Sa mga hindi pa niya nakasubscribe, parang awan nyo na, i-subscribe nyo naman ako at i-likes naman ang mga videos ko. Ngayon, natutuwa bago natin panoorin yung videos ng gobernador ng Oriental Mindoro. Nako, gigil na gigil, parang gusto nang manapak, manadyak. Kasi nga sarili niya nalalawigan, hindi siya pinapasok doon sa ginagawang dike, yung sa flood control. Yun pala, napaka substandard, walang steel bar, tapos ang ginastos 1 billion per kilometer. Ito, panoorin natin ang kanyang mga diskurso ni gobernador. Ang 1 billion per 1 kilometer. Oh, bakit ayaw ako papasukin? Bakit? Kailangan ko ang DP? Sino may sabi? Order nino. Kahit gobernador ng Mindoro, hindi pwede pumasok? Basta gusto po sa amin, sir. Wala naman po nagagawa sa amin. So, ang order sa inyo, City Star ang nagsabi. O sir, yung sa amin lang sir. Dahil? Ayan sir, ang naman natin. Pero hindi. Bakit hindi pwede? Pag ibig sabihin, pag wala ang DPWH, hindi pwede? Hindi sir, siguro yung letter lang sir na galing sa DP. Yun lang sa kanan. Letter na galing sa DP dahil DP ang nagdi-decide. Hindi pala pwede pumasok, ha? Ayun. Gobernador, wag mo babayin yung taga-DP. Walang taga-DPWH sa bababa. Ang ibig sabihin, kahit ako, hindi ako pwede pumasok sa lalawigang ito. Tapos wala naman magawa sir, susunod na ako sa opintahan. Ay, papasukan ko ito. Sa ayaw nyo sa gusto dahil ito yung lugar ng lalawigan. Open to public ito. First time ko nakakita sa sarili kong probinsya, pinagbabawalan akong pumasok. Ako'y pumunta dito in good faith. Ako'y pumunta dito dahil gusto ko makita ulit ng aktwal. Pagkatapos ganito sasagot sa akin, aba, damay tayong lahat. Ngayon ito pakita nyo sa tao. Sariling probinsya natin, ayaw tayong papasukin. Order ng kontraktor na gumagawa dito. Sige, mananawagan ako kay Director Gerald Pacanan. Alam nyo, Director, kung gaano ko naging mabait sa inyo. Alam ho ninyo kung paano ko inaayos ang lahat ng bagay na walang masasaktan. Dahil ang gusto ko lang yung karapatan ng mamamayan na magkaroon ng maayos na proyekto para sa probinsya natin. Pero nasasabihin sa akin na bawal akong pumasok o sino mang bisita ng walang permit ng DPWH. Kayo na pala po ngayon ang mayroong kontrata ito. Kasi ang alam kong hindi magpapasok ay yung may-ari ng bahay, may-ari ng lupa. Kung ito'y private. Hindi ho ito private property, ito'y public property. At ang alam ko, pag public property, kahit sino, basta taxpayer, basta tao, basta mamamayan, ay pwedeng pumasok. Maliban lang kung may mga sinusunod na regulasyon. Pakisa. Di ba? Ikaw ang ama ng lalawigan. Ikaw may kontrol ng lalawigan mo. Ikaw ang mag-check ng mga ginagawa. Dahil hindi naman yung private property, public property, kahit sino pwedeng tumingin sa nangyayari kasi bilang isang taxpayer. Pero ngayon, gobernador hindi pinapasok. Siguro sabi ni gobernador kung pwede lang mananapak talaga siya eh. Sabi, ipapadeklara ko kayong persona non grata sa probinsya ko. Saan kayo nakakita ang gobernador? Ayaw ko papasukin kung wala daw written permit ninyo. Ay, kasasabi lang ng kwarta kanina eh. Advice at yung family ko na nahuli lang yung info ng partner. Grabe kayo. Tandaan nyo ito. Ako ang gobernador sa probinsyang ito.
Pinoproteksyonan ko lang kami, tas ganito kayo nagninegosyo. Sasabihin nyo hindi pwedeng pumasok dahil wala kayong written permit? Wala po kami advice. Ano walang advice? Sabi ng wardya. O ngayon, ipuputo ko lahat ito. Nananahimik ako ng ilang panahon. Tingnan natin kung gaano kapalpak ang trabaho nyo dito. Tama ha, tingnan mo oh. Closed. Closed under construction. Bakit? Pag under construction ba isang bagay, pinagbabawal na pumasok at bisitahin? Kaya nga may audit eh. Nagpapasalamat ho ako sa napakalaking pundong nilagay sa probinsya namin. Maganda naman sana eh. Ang gusto nga lang natin maiayos ang design. Ang original na gusto ko dito, ang design sa halip na buhangin ng gitna, konkreto na buo. In-explain ko na yan kay Director noong 2023. Sabi ko, ayoko niya. Sabi niyo, maganda Gob ang disenyo niyan. Ilang buwan ko yung pinatigil ang construction. Sabi niyo, Gob, maganda yan, napakaganda ho niyan. Dire-diretsong boulevard. Eh bakit sabi niyo putol-putol kung dire-diretsong boulevard? Ikalawa, bakit naman ang loob ng ginagawa ninyo napakanipis na konkreto? Uulitin ko, 1 billion per kilometer. Maniniwala ka pa na ang itsurang ito? Narinig nyo yun? Malinaw na malinaw sa sabaw. 1 billion pesos. Isang kilometro. Grabe naman yung kurakot na ginawa ng DPWH kung sino mang contractors dyan. Nako, napakalupit. Ito, 1 billion per 1 kilometer. Kayo na ho ang mag-judge. 1 billion per 1 kilometer. Sa itsurang ito, ikaw mag-judge. At saka ito, tingnan nyo naman, no? Mortar yung mortar niya. Oo. Ay, sa kalwa po. Ang materialis galing dito. Ang bato galing dito. Ito, ang 1 billion per 1 kilometer. Tanong ko nga, paano ito pumasa sa inspection eh? Ang mga tanong natin, paano pumasa ito? Sa inspection, sa technical inspection, paano pumasa sa COA? Ano po ginagawa ng UAU? Ano ginagawa? Di ba may quality control? UAU, TP. Di ba? UAU po sila, may TP. Quality control, mayroong, ano ba isa? Quality assurance unit. Ano quality naman ito? Siguro naman tingnan pa ho natin ito. Pwede ba paninda sa Batangas yan? Aray ko. Hanapin sa Batangas yan? At ito ay walang bakal. At ito ay walang ilog. Ay, imagine mo kung dito sumasampa ang tubig. Saka kung mapapansin niyo po yung layer po, yung thickness niya, isang layer. Isang layer lang. Considering na yan po yung rubble concrete, dapat yun at may certain thickness. Obvious naman eh. Ano pang i-explain mo dito? Quality, sira. Disenyo, sira. Overpriced. Substandard, kita mo, ang batong ginamit, sandin lang naman kinuha. Sa ilog din lang. Oh, at saka kita nyo naman ang itsura. Oh. Pag flood control, ibig sabihin, kaya niyang i-control ang flood. Ito walang flood, pero gumuho. Di lalo na kung may flood. Flood control ito, Mr. President, pero wala akong flood na mapipigilan ng ganitong klaseng gawa. Gob, so ang purpose po ng pagpunta nyo dito para inspectionin yung mga gumuho. At ito'y dapat ginagawa. Tungkulin ko ito. Na-expose ko na ito dati. The more... O diba? Grabe ang lupit. Tignan mo, 1 billion pesos sa mukha na yun. Tapos daming basag-basag. Ilang step ang nilagay, isang pero siyang napansin ni Gobernador. Dapat ito ang binibigyan pansin ng Kongreso. Imbestigan nila yung tungkol sa flood control. Kung ano-anong mga isinisawalat ng mga taga-Kongres, kung ano na lang inimbestigahan nila, lahat na lang Duterte, mapapansin nyo sa buong taon na yun, no? 2022, 23 hanggang 24.
Panay Duterte. Yung pala ang daming problema ang Pilipinas. Tignan mo, kasi ang pera ang ginagastos ito galing po sa pera ng taong bayan. Yan dapat ang inimbistahan sa Kongreso para kung sinong managot. Dapat mga ganyan. Kawawa naman taga Mindoro. Tingnan niyo, gumastos sila napakalaking halaga ng pera. Tapos ayaw pa papasukin. Nako. Buti nga nakapagtimpi pa si gobernador na hindi siya pinapasok, lalo pang humarang sa kanya ay security lang. Di ba? Ang lala. So, anyway, highway. Sa mga kapwa ko OFW dyan, hindi pa niya nakasubscribe, please subscribe my channel. So, sa ngayon, yan na muna yung update natin. Ha? So, masalam muna sa mga kapwa ko OFW and bye-bye and thank you.